Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kakwento. Minsan ba naitanong nyo sa inyong sarili, hanggang kailan mo kayang manatili sa isang relasyong ikaw lang ang nakakaalam? Hanggang kailan mo kayang maging anino sa likod ng tagumpay ng taong mahal mo? Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Catherine, isang babaeng nagmahal ng tapat, naging asawang lihim at iniwan sa gitna ng kawalan. Ngunit sa likod ng bawat sakit, may mga bagong pintig na mabubuo. Isang kwento ng pagsisisi, pagbangon at ng di matatawarang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang kambal. Ito ang lihim na pintig ng kambal. Kaya naman ihanda ng inyong mga puso. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang ating kwento para sa mas marami pang inspirasyon at emosyon. Halina't simulan na natin. I want an annulment, Catherine. Hindi ko na kayang manatili pa sa kasal na to. Our marriage has always been a lie at alam mo yan mula simula. Palayain na natin ang isa't isa. Ang mga salitang binitiwan ni Timothy De Castro ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa mainit na dibdib ni Catherine. Nakatayo si Tim sa gitna ng kanilang malawak at marangyang penthouse. Isang bahay na puno ng mamahaling gamit pero salat sa init ng pagmamahal. 5 taon. 5 taong naging anino si Kat. Bilang isang pediatrician, sanay siyang magpagaling ng sakit, pero ang sarili niyang sugat ay tila hindi na mahihilom. Lay lang bang lahat, Tim? Mahinahong tanong ni Kath. Walang luha. Pagod na ang kanyang mga mata. O baka naman naging lay lang dahil hindi na akong kailangan mo para sa sumigat ang pangalan mo. Hindi tungkol sa karir ko to. Singhal ni Tim. Sabay hablot sa kanyang racing helmet. Ang gwapong mukha nito na hinahangaan ng milyong-milyong fans, bakas ang pagkairita. I found someone else. Someone who understands the world I live in now. Hindi mo ako naiintindihan, Kath. Mula nang mawala ang bata noon, naging estranghero na tayo sa isa't isa. Napahawak si Kath sa kanyang tiyan. Isang lihim na tumutubok doon, hindi lamang iisa, kung hindi dalawa. Dalawang buhay na nabuo sa huling gabing, sinubukan nilang ayusin ang lahat. Bago muling lumayo ang loob ni Tim. Sino siya? It doesn't matter, sagot ni Tim. Just sign the papers. I will give you everything. The house, the cars, the monthly allowance. Just give me my freedom. Tinitigan siya ni Kat. Ito ang lalaking minahal niya nung hamak na kaibigan lamang ito. Nang wala pa itong mga sports car at endorsements. Noong ang tayong pangarap lamang nito ay ang makasama siya. Hindi ko kailangan ng pera mo, Tim. Tuwid na sabi ni Kat. Lumapit pa siya sa lamesa at kinuha ang ballpen. Sa isang mabilis na galaw, nilagdaan niya ang mga papeles. Walang panginig ang kanyang kamay. Hindi mo kailangan bumili ng kalayaan. Matagal na kitang pinalaya sa isipan ko. Ngayon ginagawa ko lang tong legal. Nagulat si Tim. Inaasahan niyang magmamakaawa si Kat tulad ng dati. Inasahan niyang iiyakan siya nito pero ang Catherine na nasa harap niya ngayon ay malamig pa sa disyerto sa gabi. Leave, utos ni Kath. Huwag mo nang hintayin na magbago pang isip ko. Kat, sandaling nag-alinlangan si Tim nang makita ang determinasyon sa mga mata ng asawa. Umalis ka na, Tim. Pumunta ka na sa babaeng sinasabi mong nakakaintindi sa'yo. Pero tandaan mo to, oras na lumabas ka sa pintong yan, huwag mo nang susubukang kumatok muli. Dahil ang Catherine na asawa mo namatay na, kasabay ng pirmang ito. Tumalikod si Kat at naglakad patungo sa kanilang silid. Pagkasara ng pinto ay doon lamang siya napasandal at dahan-dahan napaupo sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Kaya natin to. Gulong niya sa kanyang tiyan habang ang unang patak ng luha ay tuluyan nang kumawala. Kaya nating tatlo to. Hindi nakatulog si Catherine ng gabing iyon. Habang nag-iimpake siya ng kanyang mga gamit, bawat sulok ng silid ay may dalang alaala. Ang malambot na kama kung saan madalas siyang mag-isang naghihintay hanggang madaling araw. Ang walk-in closet na puno ng mga mamahaling damit na sinusuot lamang niya sa mga pribadong dinner dahil hindi siya po pwedeng makita kasama ng isang superstar racer. 5 taon siyang naging asawa sa dilim. Sa labas, nakita niya sa balita sa kanyang tablet ang headline. Timothy De Castro wins the Grand Prix, spotted with actress Venice Cruz. Napangiti ng mapait si Kath. Kaya pala, Venice Cruz, ang rising star na laging katuwang ni Tim sa mga commercials. Bagay sila, parehong nasa ilalim ng spotlight. Samantalang siya isang pediatrician na ang mundo'y amoy disinfectant at puro iyak ng mga bata. Doc Kath, are you okay? Tanong ng nurse sa klinik niya kinabukasan. Pilit nang umiti si Kat.
Ayos na ako, Nurse May. Marami lang iniisip. Balita ko, balik bansa na si Tim De Castro ha. Siguradong excited kayong magkita. Pangungulit pa ng nurse dahilan na hindi alam ang sekreto ni Kath. Nagkita na kami. Maikli ang sagot ni Kath habang sinusulatan ang chart ng pasyente. At nagpaalam na rin. Pagdating ng hapon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang klinik. Si Venice Cruz. Naka-sunglasses ito, balot na balot ang muka para hindi makilala. I need to talk to you, Dr. Castillo. Bungad nito pagkasara ng pinto ng opisina. Professional advice ba ito, Miss Cruz? Dahil pambata ang klinik na to. Malamig na tugon ni Kath. Tinanggal ni Venice ang kanyang salamin. Alam ko kung sino ka. Alam ko ang tungkol sa inyo, Tim, at gusto ko lang pasalamatan ka dahil pinirmahan mo na ang mga papel. Tim deserves someone who can stand beside him on the podium, not someone hidden in a hospital. Tumayo si Kat. Di siya nagpakita ng kahit anong emosyon, kahit ang totoo tila sinasaksak ang puso niya. Kung napunta ka rito para ipamugha sa akin na talunan ako, nagkakamali ka. Pahayag ni Kat. I gave him the annulment because I don't want a man who lacks the courage to claim his wife. You can save him, Benice. Sa katunayan, libre mo na siyang iuwi. Just make sure he's worth 5 years of my life that I wasted. Namutla si Benice. Di niya inaasahan ang tapang ni Kath. Akala niya mahinang asawa ni Tim dahil sa pananahimik nito sa loob ng 5 taon. Oh, and one more thing. Dagdag ni Kath habang binubuksan ang pinto para paalisin ang babae. Ingatan mo siya. Dahil kapag ang isang lalaki na gawang itago ang asawa niya sa loob ng 5 taon, isipin mo na lang kung anong kaya niyang itago sa'yo. Nang makaalis si Venice, napahawak si Kat sa kanyang mesa. Nanghihina siya, pero mabilis nang kinuha ang kanyang phone at tinawagan ang kanyang headhunter. I'm taking the job offer in Cebu, saad niya. And I want to leave by the end of the week. No one should know where I am. Dala ang 2 buhay sa kanyang sinapupunan, nagpasya si Kat na ilibing ng nakaraan. Hindi na siyang asawang lihim, ngayon siya na ang babaeng lalaban para sa kanyang sarili at para sa kambal. 3 araw, matapos pirmahan ng annulment, formal nang lumipat si Tim sa high-end condo na mas malapit sa studio ni Venice. Pero bago niya tuluyang iwan ang penthouse na pinagsaluhan nila ni Kat, bumalik siya para kunin ang huling kahon ng kanyang mga memorabilia. Tahimik ang buong paligid, amoy vanilla at lavender pa rin ang sala. Ang pabangong pagkakakilala ni Kat, pero wala na ang mga gamit nito. Wala na ang mga medikal na libro sa shelf, wala na. Ang mga frame ng kanilang kasal na dating nakatago sa pinakalikod ng cabinet. Napansin ni Tim ang isang laptop na naiwan sa ibabaw ng vanity mirror ni Kat. May note na nakadikit dito, for the lawyer. Contains the digital inventory of our shared assets. Dahil sa kuryosidad, binuksan ni Tim ang laptop, pero hindi inventory ang bumungad sa kanya. Isang folder na nakabukas na may pamagat na para kay Baby 2021. Pinindot ni Tim ang isang video file. Lumabas sa screen ng mukha ni Catherine 5 taon na ang nakalilipas. Mas bata, mas masaya, at may maningning ang mga mata na matagal nang nawala. Hawak naman ni Kat ang isang ultrasound image. Tim, alam kong nasa karera ka ngayon sa Macau. Sabi na nakangiting si Kat sa video. Di ako makapaghintay na umuwi ka. Surprise! Magiging daddy ka na. Sana ito nang simula ng pangarap nating pamilya. I love you, superstar. Nabitawan ni Tim ang mouse. Yon ang gabing nakunan si Kath. Yon ang gabing hindi siya nakauwi dahil nag-celebrate siya ng kanyang unang malaking panalo kasama ng kaibigan at ni Venice. Nga noon, bago lang niyang nakikilala. Naalala ni Tim kung gaano kalamig ang pakikitungo kay Kat na mabalitaan niyang wala na ang bata. Sinisisi niya ito sa isip niya. Iniisip niyang hindi ito nag-ingat pero sa video, nakita niyang excitement at pagmamahal na binigay ni Kat sa anak na di man lang niya nabigyan ng pagkakataong batiin. Biglang tumunog ang phone ni Tim, si Venice. Babe, nasan ka na? The red carpet starts in an hour. Kailangan natin magmukhang power couple para sa bagong endorsement natin. Masiglang sabi ni Venice. I'm coming, tipid na sagot ni Tim. Pero sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagkaumay sa ingay ng showbiz. Samantala sa isang malayong probinsya sa Cebu, kabababa lang ni Kat sa eroplano. Hindi siya mukhang talunan. Suot ang kanyang puting coat at isang malapad na sombrero, hinarap niya ang bagong buhay. Doc Catherine Castillo, welcome to St. Jude Rural Health Unit. Bati ng isang matandang doktor.
Salamat po, Doc. Handa na po ako magsimula, sagot ni Kath. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na bahagyanang kumakapal. Hindi na siyang lihim na asawa ni Timothy Di Castro. Siya na ang magiging ina ni na Aris at Apollo, ang mga pangalang binuo niya sa kanyang isip para sa kambal. Ang red carpet puno ng mga kumukutitap na ilaw, ngunit sa loob ni Tim tila may isang madilim na sulok na hindi maalis-alis mula nang mapanood ang video sa laptop ni Kath. Hawak niya sa bewang si Venice, ang babaeng ipinalit niya sa kanyang asawa, ngunit ramdam niya ang pagiging plastic ng bawat ngiti nito para sa mga kamera. Team, Venice, one more shot! Sigaw ng mga photographer. Sa gitna ng katuwaan, isang matapang na reporter mula sa isang sikat na showbiz vlog ang lumapit at nagabot ng mic. Tila may kumakalat na litrato sa social media. Isang babaeng hawig na hawig sa iyong alleged non-showbiz wife ang nakitang lumabas sa isang kilalang OB-GYN clinic sa Makati bago tutuluyang mawala sa paningin ng publiko. Totoo bang magkakabibi ng isang Timothy De Castro? Natigilan si Tim. Ang kamay niyang nakahawak kay Venice bahagyang nanginig. OB-GYN? Buntis si Kat? Hindi maaari. Isang buwan na silang di nagkakasundo at ang huling gabi nilang magkasama ay puno ng tensyon. No comment. Mabilis na singit ni Venice na pilit pinananatili ang voice. Team and I are focused on our upcoming movie and racing season. Privacy, please. Hinigit ni Venice sa team palayo, ngunit ang isip ng racer na iwan sa tanong ng reporter. Samantala, sa Cebu, mag-isang kumakain si Kat sa isang maliit na karinderya malapit sa ospital. Sa harap niya ay ang kanyang ultrasound result. Twin pregnancy, viable, 10 weeks. Tumulo ang isang butil ng luha sa papel. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang may pagsabihan pero kanino? Ang lalaking dapat katuwang niya abala sa pagrampa kasama ng ibang babae. Kaya ko to, bulong niya sa sarili. Aris, Apollo, kayo ang premyo ko sa 5 taon kong pagkatalo. Biglang nag-vibrate ang phone niya. Isang di kilalang numero. Sinagot niya ito at ang boses sa kabilang linya, boses na pilit niyang kinakalimutan. Kath, nasan ka? Bakas ang taranta sa boses ni Tim. Hindi sumagot si Kath, nanatili siyang tahimik. Pinapakinggan ang paghinga ng lalaking sumira sa kanyang puso. Kath, nakita ka sa klinik. Sabihin mo sa akin ang totoo, buntis ka ba? Is it mine? Tanong ni Tim. Ang boses ay halo ng takot at pag-asa. Huminga ng malalim si Kath. Timothy, piniramahan ko ng annulment. Ano man ang mangyayari sa buhay ko, wala ka na doon. Huwag mo na akong tawagan. Gamitin mong panahon mo para sa bagong mundo. Tapos na tayo. Kath, wait! Pinutol ni Kath ang tawag. Tinanggal ang SIM card sa kanyang phone at tinapon to sa basurahan. Sa bawat hakbang niya palayo sa karinderya, mas lalong tumitigas ang kanyang loob. Hindi niya hayaang maging secret ulit ang kanyang mga anak. Kung di siya pinili ni Tim bilang asawa, hindi rin ito deserve na kilalanin bilang ama. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa mundo ng karera, si Timothy Di Castro na ang hari. Hawak ng lahat ng tropeyo, ang pinakamalaking kontrata at ang atensyon ng buong bansa. Ngunit sa likod ng mga lente ng kamera, si Tim ay tila isang lalaking naliligaw. Lagi niyang tinitingnan ang huling text ni Kat. Paulit-ulit pinapanood ang video sa laptop na naiwan ito. At gabi-gabi, binabagabag siya ng tanong ng reporter. Buntis ba si Kath? Sinubukan niyang hanapin si Kath gamit ang mga private investigator pero tila naglahong asawa niya sa hangin. Walang trace ng transaksyon, walang post sa social media. Isang hapon, habang nasa kalagitnaan ng pictorial kasama si Venice, dumating ang kanyang abogado. Tim, kailangan nating mag-usap. Ngayon din. Seryosong sabi ni Attorney Ramos. Sa loob ng dressing room, inilapag ng abogado ang isang folder. Ito na ang pinal na desisyon sa annulment. Approved na, Tim. Malaya ka na. Inaasahan ni Tim na gagaan ang loob niya pero parang may bumara sa kanyang lalamunan. Anong sabi ni Kath? May hiningi ba siyang dagdag na settlement? Umiling ang abogado. Yon ang kakatwa, Tim. Hindi siya humingi ng kahit isang sentimo. Sa katunayan, nagpadala siya ng dokumento, isang affidavit of waiver. Tinalikuran niya lahat ng claim sa properties mo, sa insurance mo at maging sa sustento. Napakunot ang noon ni Tim. Bakit, galit ba siya? Higit pa sa galit, Tim? Sagot ng abogado. Kasama sa dokumentong tong isang hiling. Gusto niyang ibalik ang kanyang pagkadalaga sa lahat ng legal records. At may isa pa, may nakalakip na sulat para sa iyo. Nanginginig ang kamay, kinuha ni Tim ang isang maliit na piraso ng papel. Timothy, nakuha mo na ang hiningi mo. Malaya ka na.
Huwag mo na akong hanapin dahil ang babaeng minahal mo na ngayon, hindi na nag-i-exist. Huwag kang mag-alala, wala akong dadalhin na kahit anong wala sa'yo, kahit ang pangalan mo. Noon lamang napansin ni Tim ang isang maliit na note sa ilalim ng legal folder. Isang copy ng birth certificate na isang bata na nanganak sa isang malayong probinsya, pero blankong pangalan ng ama. Buntis siya, attorney. Nanganak na ba siya? Sigaw ni Tim, habang unti-unti nanunuyo ang kanyang balat. Hindi ko alam, Tim. Ang tanging alam ko lang ayaw niyang malaman mo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Venice. Babe, tara na. The fans are waiting. Bakit ganyan ang mukha mo? Tiningnan ni Tim si Venice. Ang babaeng akala niya ay kailangan niya, pero sa sandaling yon ang nakikita lang niya kawalan. Ang tagumpay niya ay tila naging abo. Umalis ka muna, Venice. Malamig na sabi ni Tim. What? Tim, we have a contract. I said leave. Sigaw ni Tim na ikinagulat ng lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Tim ang tunay na bagsak, hindi sa karera kundi sa buhay. Malaya na siya pero pakiramdam niya ngayon lang siya tunay na bilanggo sa sarili niyang pagsisisi. 3 taon. Sa loob ng panahong yon, si Timothy De Castro ay naging isang alamat sa track. Ngunit sa likod ng bawat tropeyo, siya isang lalaking naglalakad sa gabi sa penthouse sa dati pulo ng buhay, ngayon ay tila isang museum ng mga pagkakamali. Ang relasyon nila ni Venice natapos din matapos sa 1 taon ng mapagtanto ni Tim na ang gusto lang ni Venice ay ang kanyang kasikatan, hindi ang kanyang pagkatao. Ginanap ang Philippine Grand Prix sa isang bagong track sa Cebu. Bilang poster boy ng event, kailangan bumisita ni Tim sa isang charity event sa isang local hospital na isa sa mga benepisyaryo ng karera. Tim, smile! Maraming media dito. Bulong ng kanyang bagong manager. Naglakad si Tim sa pediatric ward. Ngumingiti sa mga bata, nagbibigay ng mga laro ang kotse pero ang isipan niya malayo. Hanggang makarating sila sa outdoor play area ng ospital. Doon, nakita niya ang 2 batang lalaki, mukhang 3 taong gulang na. Ang isa seryosong pinapaanda ng isang maliit na race car, habang isa naman tila masayahing nanonood. Aris, Apollo, huwag kayo masyadong malayo, baka mapagod kayo. Tawag ng isang pamilyar na boses. Tila humindo ang mundo ni Tim. Ang boses na yon, kahit ilang taon pang lumipas, hindi niya malilimutan. Lumingon ang isang babaeng naka-white coat, maayos ang pagkakatali ng buhok at may dalang stethoscope, si Catherine. Mas lalo tong gumanda, may otoridad sa bawat galaw at higit sa lahat mukhang masaya. Mommy, look! Like the car on TV? Turo ng batang tinawag na Aris sa malaking poster ni Tim na hawak na isang staff. Nagkatinginan sina Tim at Kath. Nawala ang ingay ng paligid. Nawala ang mga kamera. Ang tanging naririnig ni Tim ay ang kabog ng sarili niyang dibdib. Kath, mahinang sambit ni Tim. Susubukan niyang lumapit pero mabilis na humarang ang 2 bata sa harap ng kanilang ina. Tiningnan ni Tim ang mga bata, ang mga mata, ang hugis ng labi at ang paraan ng pagkunot ng noo ni Aris. Parehong-pareho sa kanya. Para siyang tumitingin sa salamin ng kanyang kabataan. Dr. Castillo, kilala niyo po ba ang ating guest? Tanong ng isang nurse na nakapansin sa tensyon. Huminga na malalim si Kat. Tiningnan nga si Tim ng diretsyo sa mga mata. Walang galit, walang sakit. Tanging malamig na pader na lamang ang naroon. Hindi. Simpleng sagot ni Kat. Guest lang siya ng ospital. Tara na, Aries, Apollo. Oras na para sa merienda ninyo. Tinalikuran siya ni Kat. Walang pag-aalinlangan, walang paglingon. Kat, sandali! Sigaw ni Tim, pero pinigilan siya ng kanyang security dahil sa dami ng taong nakatingin. Naiwan si Tim na nakatayo sa gitna ng ward. Sa loob ng 5 taon, akala niya ang superstar, pero sa harap ni Catherine at ng 2 batang yon, naramdaman niya kung gaano siya kaliit. Hindi lang siya nawalan ng asawa, nawalan siya ng isang buong mundo na hindi man lang niya nalaman na meron siya. Di nakatulog si Tim. Ang mukha ni Aris at Apollo ang tanging nakikita niya sa tuwing pipikit niya ang kanyang mga mata. Kinabukasan, sa halip na mag-ensayo sa track, lumiretso siya sa opisina ng medical director ng ospital. Gamit ang kanyang impluensya bilang pangunahing endorser ng karera, mabilis siyang pinagbuksan ng pinto. Ngunit sa loob ng opisina, hindi lang si Kath ang naroon. Nakaupo sa tabi nitong isang lalaki, si Dr. Marco Valderrama, isang sikat na surgeon at ang tagapagmana ng ospital. Mr. De Castro, anong may paglilingkod namin sa'yo? Formal na tanong ni Marco. Ang kamay nito ay pamilyar na nakapatong sa likod ng upuan ni Kath.
Gusto kong makausap si Catherine, privately. Matigas na sabi ni Tim. Dr. Castillo is busy, Tim. Sagot ni Kath bago pa makapagsalita si Marco. Kung tungkol sa sponsorship ng karera, maaari mong kausapin ng aming board. Pero kung tungkol to sa personal na bagay, wala na tayong pag-uusapan. May anak tayo, Kath. 2. Sigaw ni Tim. Di na napigilan ng emosyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? 5 taon nating sinubukan, tapos nung mangyari na, tinago mo sila? Dahan-dahang tumayo si Kath. Lumapit siya kay Tim hanggang sa maging magkatapat ang kanilang mukha. Itinago? Tim, nung gabing hiningi mong annulment, nandun ako. Nung gabing sinabi mong lie ang kasal natin, dala-dala ko na sila. Pero anong pinili mo? Pinili mo ang karera mo. Pinili mo si Venice. Pinili mong talikuran ako dahil hindi na akong kailangan mo. Nagkamali ako, Kath. Nagsisisi na ako. Ang pagsisisi ay para sa mga taong may binalikan pa. Malamig na tugon ni Kath. Nung pirmahan ko ang mga papel, hindi lang kasal natin ang winakasan ko. Winakasan ko na rin ang karapatan mo sa buhay ko. Wala kang anak dito, Tim. Ang mga anak ko ay may ama. Isang lalaking naroon nung nilalagnat sila, nung natututo silang maglakad at nung hinahanap nilang proteksyon na hindi mo na ibigay. Tinignan ni Kat si Marco na tumayo pa rin para alalayan siya. Si Marco ang kinikilala nilang ama at kung susubukan mong guluhin ang katahimikan nila para sa image mo o sa ego mo, gagamitin ko lahat ng resources ng pamilya Castillo para ilayo sila sa'yo. Nanlambot ang mga tuhod ni Tim. Ang superstar racer na laging nauuna sa finish line, tila naiwan sa huling pwesto. Hindi ko sila gagamitin para sa image ko, Kath. Mahal ko kayo. Bulong ni Tim, ang boses ay basag. Mahal? Bahagyang natawa si Kat. Isang tawang puno ng pait. Ang pagmamahal pinipili, Tim. 5 taon kitang pinili araw-araw kahit tinatago mo ko, pero ikaw, pinili mo lang ako na nakita mong meron pala akong halaga na wala sa iba. Huli na, Tim. Sobrang huli na. Paglabas ni Tim ng opisina, bumuhos ang ulan sa labas. Doon, sa harap ng ospital, nakita niya si Marco na inaanalayan si Kat at ang kambal pasakay sa isang sasakyan. Nakita niya kung paano binuhat ni Marco si Apollo at hinalikan sa noo. Yon ang posisyon na dapat ay sa kanya. Yon ang mundong tilalikuran niya para sa mga palakpak na ngayon tila wala ng saysay. Ang ugong ng makina ay hindi sapat para lanurin ang boses ni Kat sa isip ni Tim. Sa bawat kurbada ng truck ang nakikita niya ay ang malamig na titig ng asawa na dati ang kanyang sandigan. Wala kang anak dito, Tim. Ang mga salitang yon ay naging sanhi ng isang pagkakamali. Sa bilis na 200 km per hour, bahagyang nawala ang focus ni Tim. Humaging ang gulong sa damuhan. Nawala ng kontrol ang sasakyan at sa isang iglap, bumangga siya sa barrier. Isang malakas na pagsabog ng tunog ang binalot ng usok. Tim! Tim, can you hear us? Sigaw ng kanyang team sa radio. Pero kadiliman ang sumunod na bumalot sa racer. Sa kabilang dako ng Cebu, hindi mapakalisikat sa loob ng kanyang opisina. Kanina pa siya tinititigan ni Marco. Kat, he's just a part of your past. Huwag mong hayaang sirain niyang katahimikan mo. Pagpapakalma ni Marco habang hinahawakan ng kanyang kamay. Alam ko, Marco, pero ang kambal, si Apollo. Hindi na ituloy ni Kat ang sasabihin nang biglang tumunog ang kanyang emergency pager. Isang nurse ang pumasok, hingal na hingal. Doc Kat, ang results ni Apollo mula sa specialist sa Manila, positive po. He has cyclic neutropenia. Kailangan niya ng regular na dose ng isang specific biologic drug para hindi siya tamaan ng malalang infeksyon. Nanghina si Kat. Alam niya ang gamot na iyon, ang Nexisgen. Ito ay bago, mahal, at limitadong supply sa bansa. Marco, we need to secure the supply. Kahit magkano. Utos ni Kat. Mabilis na nag-research si Marco sa kanyang laptop, ngunit unti-unting nagbago ang anyo ng surgeon. Kath, may problema. Ang exclusive distributor ng Nexisgen sa buong Southeast Asia ay ang De Castro Pharmaceuticals. Napako si Kath sa kanyang kinatatayuan. Ang kumpanyang iyon ay pagmamayari ng ama ni Tim. Ang biyanan niyang hindi kailanman naging pabor sa kanilang kasal, na ngayon ay ipinamana na lahat ng shares kay Tim. Kailangan nating humanap ng ibang paraan. Pilit na sabi ni Kath, kahit alam niyang malabo. Kath, listen to the news, sabi ni Marco, sabay bukas ng TV sa dingding. Breaking news. Superstar racer Timothy De Castro sinugod sa ospital matapos ang isang malubhang aksidente sa Grand Prix practice. Ayon sa ulat, kritikal ang kondisyon ng racer at kasalukuyang inooperahan. Bumitaw ang hawak na ballpen ni Kath.
Galit siya kay Tim, oo. Gusto niya tong burahin sa buhay niya. Pero ang malaman na baka mawala na to ng tuluyan habang ang anak nila ay nangangailangan ng tulong na siya lang makapagbibigay, ito ay isang twist na hindi niya napaghandaan. Mommy, why is Daddy Tim on TV? Lumingon si Kat. Nakatayo sa pinto si Aris. Hawak ang isang laruang kotse. Hindi niya alam kung paano nalaman ng bata ang pangalan nito o kung bakit ito ang tawag ng bata kay Tim. Aris, baby? Mommy, help him. Hero siya, di ba? Tanong ng bata na may inosenteng mga mata. Huminga ng malalim si Kath. Tiningnan niya si Marco. I have to go to that hospital, not as his wife but as a doctor, and as a mother who needs to save her son. Nang imulat ni Tim ang kanyang mga mata, ang puting kisabay ng ospital ang bumungad sa kanya. Masakit ang kanyang ulo, tila may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang pamilya na anino. Kath, mahinang tawag niya. Ang kanyang boses ay paos at tuyod. Mabilis na lumapit si Kath. Tim, naririnig mo ba ako? I am Dr. Castillo. Huwag kang biglang gagalaw. Kumunot ang noo ni Tim. Dr. Castillo? Bakit ganun kapormal ang tawag nito sa kanya? Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Kath. Kath, bakit ka naka-white coat at nasan tayo? Ang baby, kamusta ang baby natin? Diba sabi mo kagabi, surprise? Magiging daddy na ako? Natigilan si Kath. Ang kamay niyang tinitingnan ng IV line ni Tim ay napatigil. Tumingin siya sa mga mata ni Tim at doon niya nakita ang isang bagay na matagal nang wala. Ang puro at wagas na pag-ibig na nakita niya 5 taon nang nakalilipas. Tim, anong huling naaalala mo? Maingat na tanong ni Kath. Yung gabi, bago ang karera sa Macau, sinabi mo sa aking buntis ka. Hindi ako nakatulog sa tuwa. Nakangiting sabi ni Tim. Kahit halata ang hirap sa mukha nito. Kath, sorry kung wala ako sa tabi mo pagising mo pero eto na ako. Hindi na ako aalis. Pumasok si Marco sa silid at agad na napansin ang tensyon. Kath, anong nangyayari? Tumingin si Tim kay Marco. Ang kanyang mga matay na puno ng pagtataka at bahagyang selos. Sino siya, Kath? Bakit siya narito sa kwarto natin? Sa labas ng ICU, kinausap ni Kath ang neurologist. It is retrograde amnesia, paliwanag ng doktor. Ang trauma sa kanyang ulo ang naging sanhi para mabura ang huling 5 taon ng kanyang alaala. Para sa kanya, kayo pa rin na mag-asawang sabik na magkaroon ng anak. Hindi niya alam ang tungkol sa paghihiwalay ninyo kay Venice o ang katotohanan ng lumipas ng mahabang panahon. Napahilig si Kat sa pader. Dok, kailangan kong pirma niya. Ang anak namin, si Apollo, kailangan ng gamot mula sa kumpanya niya. Pero paano ko sasabihin sa kanyang totoo kung ang huling alaala niya ay ang pagmamahal sa akin? Kung bibiglayin mo siya ng katotohanan, baka magkaroon ng brain hemorrhage dahil sa stress. Babala ng doktor. You have to play along, Dr. Castillo, at least for now. Pumasok muli si Kat sa kwarto ni Tim. Nakita niya tong nakasandal sa unan, naghihintay sa kanya. Kat, tawag ni Tim. Bakit parang matagal tayong hindi nagkita? At bakit parang mas lalo kang gumanda? Pero bakit parang may lungkot sa mga mata mo? Hindi nakasagot si Kat. Lumapit siya, tinawakan ng kamay ni Tim. Tim, kailangan mong magpahinga. Maraming nangyari pero ang mahalaga, ligtas ka? Ligtas tayo, Kat. Ligtas ang pamilya natin? Sabi ni Tim sabay halik sa kamay ni Kat. Sa pintuan nakatayo si Marco, pinapanood ang tagpong yon. Alam ni Marco ang kailangan ni Kath para kay Apollo pero alam din niya na sa bawat sandaling magkasama sina Tim at Kath sa ilalim ng kasinungalingang ito unti-unti nabubuhay ang apoy na akala ni Kath matagal nang namatay. Hindi mapakali si Tim sa loob ng kanyang silid. Kath, bakit ayaw mong ipakita ang ultrasound? Gusto kong makita kung gaano nakalaki ang anak natin? Pangungulit nito. Ang sigla sa kanyang boses ay malayo sa malamig na Tim na huling nakausap ni Kath. Huminga ng malalim si Kath. Kinausap niya si Marco sa labas. Marco, kailangan kong dalhin dito ang kambal. Si Tim ang may-ari ng kumpanyang may hawak ng gamot ni Apollo. Kung makukuha ko ang tiwala niya ngayon habang malinis ang isip niya, baka mailigtas ko ang anak natin. Pero Kath, paano mo ipapaliwanag na 3 taon na sila? Tanong ni Marco na bakas ang pag-aalala. Sasabihin kong totoo, sa paraang maiintindihan niya, hindi ko na kayang magsinungaling pa. Pagkalipas na 1 oras, pumasok si Kat sa kwarto kasama sina Aris at Apollo. Ang 2 batay mahigpit na nakahawak sa ilalim ng kanyang puting coat.
Na makita ni Tim ang mga bata na tigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang napaupo ng maayos sa kama. Kat, sino sila? Tim, panimula ni Kat. Ang boses ay nanginginig. Hindi ka natulog ng isang gabi lang. 5 taon ang nawala sa alaala mo. Sila sina Aries at Apollo. Sila ang mga anak natin. Tila tumigil ang paghinga ni Tim. Tiningnan niya ang mga bata, ang mga mukhang kamukhang kamukha niya. Ang luhang kanina pa pinipigilan ni Tim ay tuluyan ng pumatak. 5 years? I lost 5 years of their lives. Susubukan sanang lumapit ni Tim nang bigla bumukas ng malakas ang pinto. Tim! Oh my God, Tim! Sigaw ni Venice Cruz. Pumasok siya na may kasamang bodyguard at media sa labas. Bakit di mo sinasagot ang mga tawag ko? I've been so worried. The press is asking about our breakup rumors and I need you to deny them. Napakunot ang noon ni Tim. Sino ka? At anong breakup ang sinasabi mo? Napatigal si Venice na makita si Kat at ang kambal. Anong ginagawa ng babaeng to rito at bakit may mga bata? Tumingin siya kay Kat nang may pandidiri. Still trying to use your kids to get back with my boyfriend, Catherine? Boyfriend? Ulit ni Tim. Tumingin siya kay Kat. Puno ng kalituhan at ng sakit. Kat, sino siya? Bakit niya sinasabing boyfriend niya ako? Team siya si Venice. Mahinahong sabi ni Kat, bagaman ang kanyang puso kumakaba. Siya ang pinili mo nung naghiwalay tayo? Naghiwalay tayo? Parang gumuho ang mundo ni Tim sa narinig. Iniwan kita? Iniwan ko ang mga anak ko para sa kanya? Tumingin siya kay Venice ng may puot. Umalis ka rito, hindi kita kilala. Guard, get her out of here. Tim, you cannot do this. We have contracts. We have a life. Sigaw ni Venice habang kinakaladkad siya palabas ng security. Nang tumahimik ang paligid, tumingin si Tim kay Kath. Ang kanyang mga kamay nanginginig. Kath, sabihin mo sa akin, gaano ko kasamang tao para iwan kayo? Di nakasagot si Kath pero si Apollo, ang mas mahiyaing kambal, ay dahan-dahang lumapit sa kama, hinawakan ang kamay ni Tim. Don't cry, hero. Brave kids don't cry. Doon tuluyang napahagulhol si Tim. Niyakap niya ang kanyang anak habang si Kath nakatayo lang sa gilid, luhaan din. Ito ang sandaling pinapangarap niya pero dumating to sa paraang pinakamasakit. Isang pagbabalik na bunga ng isang sugatang isip. Kahit di pa nalubos, bumabalik ang lahat ng alaala ni Tim. Ang kanyang instingto bilang isang racer ay nananatiling matalas. Habang nagpapagaling, niripaso niyang video ng kanyang aksidente sa tulong ng kanyang head mechanic na si Roger, ang tanging tao sa track na pinagkakatiwalaan niya. Roger, tingnan mong anggulo ng gulong bago ko bumangga, utos ni Tim habang nakatingin sa tablet. Masyadong mabilis ang pagbagsak ng pressure, hindi yun normal na wear and tear. Napabuntong hininga si Roger. Tim, ayokong sabihin to dahil magulo na ang buhay mo ngayon. Pero may nakita kaming bahid ng acid sa brake lines mo. Sinadya nitong pahinain para bumigay sa gitna ng high-speed turn. Nanlamig si Tim. Sino may gawa nito? Ang kumpanyang nag-supply ng bagong brakes natin ay pagmamayari ng isang holding firm at ang CEO nito ay ang kapatid ni Venice Cruz, bulong ni Roger. Samantala sa labas ng kwarto, abala si Kat sa pakikipag-usap sa supplier ng gamot ni Apollo. Halos magmakaawa na siya sa telepono. Please, we need the next cyst-gen. My son's white blood cell is count dropping. Giit ni Kat. I am sorry, Dr. Castillo. May order mula sa itaas. Lahat ng stocks ng Nexus-Gen ay naka-freeze para sa isang inventory audit. Wala kaming maipalalabas hanggat hindi pumipirma ang chairman. Napahilig si Kat sa pader. Alam niyang hindi ito audit, ito ay blackmail. Alam ni Venice na kailangan niya ang gamot at ginagamit ito ang impluensya sa kumpanya ng mga De Castro para gantihan siya. Eksaktong lumabas si Tim mula sa kanyang kwarto, nakatukod sa isang walker pero bakas ang bagsik sa kanyang mga mata. Narinig niya ang usapan. Kath, tawag ni Tim. Si Venice ba ang dahilan kung bakit di makuha ang gamot ni Apollo? Tim, dapat nagpapahinga ka. Sagutin mo ko, Kath. Sigaw ni Tim pero agad din siyang napahawak sa kanyang ulo dahil sa kirot. Ginamit ko ang 5 taon ko para bigyan ng babaeng yun ng career. Tapos ngayon ang anak ko ang gagawin niyang hostage? Kinuha ni Tim ang kanyang phone at may tinawagan. Attorney Ramos, I don't care about my amnesia. I want a full board takeover of De Castro Pharmaceuticals. Ngayon din, ipaalam mo sa kanila na ang chairman ay gising na at hindi siya natutuwa. Tumingin si Tim kay Kat. Sa gitna ng kanyang kalituhan, ang protektibong ama sa loob niya ay tuluyan ng nagising.
Kath, hindi ko man maalala kung paano kita sinaktan noon. Gagawin kong lahat para itama ito ngayon. Apollo will get his medicine, I promise. Ngunit isang bagong balita ang lumabas sa TV sa lobby. Isang exclusive interview ni Venice Cruz. Timothy De Castro is mentally unstable, ani Venice sa screen. Habang may hawak na pekeng medical report, the accident caused permanent brain damage. As his legal partner and business associate, I'm filing for temporary guardianship to protect his assets and his health. Legal partner? Tanong ni Kat. Tim, may pinirmahan ka ba sa kanya noon na hindi natin alam? Namutla si Tim. Ang huling 5 taon, Kat. Baka may naibigay akong power of attorney sa kanya nung baliw na baliw pa ako sa career ko. Ang twist, kung nakuha ni Venice ang guardianship, hindi lang kumpanyang makukuha nito, kundi pati ang kapangyarihan na pigilan si Kat na lumapit kay Tim at ang supply ng gamot para kay Apollo. Ang buong lobby ng ospital ay pinalibutan ng mga reporters at cameraman. Dahil sa interview ni Venice, naging maugong ang balita na nabaliw na ang superstar racer. Sa loob ng suite, tila mabigat ang hangin. Kath, kailangan natin gawin to. Seryosong sabi ni Tim habang inaayos ang kanyang barong. Kahit na medyo nanginginig pa ang kanyang mga kamay dahil sa trauma ng aksidente, ang kanyang paningin ay matalas. Kung hindi tayo lalabas ngayon, kukunin ni Venice ang lahat at mas lalong di natin makukuha ang gamot ni Apollo. Hinatid ni Kath ang kanyang tingin sa kambal na nakaupo sa sofa. Si Ares abala sa paglalaro habang si Apollo medyo maputla at madaling mapagod. Tim, natatakot ako. Pag-amin ni Kath, 5 taon ko silang pinoprotektahan sa gulo ng mundo mo. Kapag lumabas tayo sa pintong yan, wala nang balikan. Magiging target na sila ng kamera habang buhay. Hinawakan ni Tim ang pisngi ni Kath. Hindi kita itatago ngayon, Kath. Hinding-hindi na. This time, I will be your shield, not your shadow. Bumukas ang pinto ng ospital. Ang ingay ng mga flash ng kamera ay tila sunod-sunod na kidlat. Sa gitna ng platform nakatayo si Venice Cruz kasama ng kanyang mga abogado. Handa nang basahin ng petition para sa guardianship. Timothy De Castro is incapable of making decisions. Huling salita ni Venice nang biglang tumigil ang lahat. Naglakad si Tim palabas, hindi gamit ang walker kundi nakaalalay sa braso ni Kat. Sa kabilang panig ni Kat ay sina Aris at Apollo na parehong gwapo sa kanilang maliliit na suit. Napaatras si Venice. Ang mga reporter nagkakagulo. I am Timothy De Castro. Malakas at buo ang boses ni Tim at malinaw ang isip ko. Hindi ko kailangan ng guardian dahil narito ang pamilya ko. Tinaas ni Tim ang kamay ni Kat. Ito si Dr. Catherine Castillo De Castro, ang aking asawa sa loob ng 5 taon at ito ang aking mga anak, sina Aris at Apollo. Ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Tim, what are you doing? Sigaw ni Venice, namumutla sa harap ng kamera. Nag-iimbento ka lang ng kwento. Hindi mo asawang babaeng yan? Ngumiti na mapait si Tim. Attorney Ramos, pakipakita ng mga dokumento. Nilabas ng abogadong original marriage certificate at ang birth certificate ng kambal. Ngunit may isang bonus na twist. At narito ang proof ng sabotahe sa sasakyan ni Tim na direktang nag-uugnay sa holding company ng pamilya Cruz. Naging wild ang mga reporter. Sa gitna ng kaguluhan, isang tauhan ng De Castro Pharmaceuticals ang lumapit kay Kath at iniabot isang refrigerated box. Doc Kath, ang unang dose ng Nexus Gen para kay Apollo, galing sa special reserve ni Chairman Tim. Naiyak si Kath habang yakap ang gamot. Sa wakas, ligtas na ang kanyang anak. Pero sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Venice na may kausap sa phone. Mukhang may huling alas pa itong tinitira. Kagigising lang ni Apollo matapos maturukan ng kanyang unang dose ng Nexus Gen nang biglang magkagulo sa labas ng suite. Ang mga notification sa phone ni Kat at Tim ay tila hindi humihinto. Isang expose ang kumakalat sa social media. Isang leaked DNA report mula sa isang pribadong laboratorio ang nagpapakita na si Apollo, ang may sakit na kambal, ay hindi tugma ang DNA kay Timothy De Castro. Ayon sa kumakalat na balita, si Aris lang ang tunay na anak ni Tim at si Apollo bunga raw ng lihim na relasyon ni Kat sa surgeon na si Marco Valderrama. This is impossible, bulong ni Kat habang binabasa ang report. Napatingin siya kay Marco na nooy nasa loob din ng kwarto. Tumingin si Tim kay Kath. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata, panandali ang napalitan ng pamilyar na lamig na nararamdaman niya 5 taon nang nakalilipas.
Kahit may amnesia siya, ang sakit ng pagtataksil ay tila isang instinct na bumabalik. Kath, totoo ba to? Tanong ni Tim. Ang boses mababa at puno ng pag-aalinlangan. Kaya ba si Marco ang laging nasa tabi mo? Kaya ba ayaw mo kong pabalikin sa buhay ninyo? Tim, paano mo nagagawang itanong yan? Sagot ni Kat, ang mga luhay nagsisimulang pumatak. Kambal sila. Isang gabi lang ang pinagmula nila. Paano mangyayaring magkaiba sila ng ama? May mga rare cases ng superfecundation, singit ni Marco. Pilit pinapanatili ang pagiging profesional kahit siya mismo ay nakababasto sa balita. Pero alam natin na hindi yun ang kaso nito. Tim, malinaw na gawa-gawa to ni Venice para sirain ang kredibilidad ni Kat at babawi ang kumpanya. O baka naman ito ang totoo, kaya tinatago mo sila sa akin na 5 taon, sigaw ni Tim. Dahil sa stress, dumaing si Tim at napahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang amnesia ay tila nagre-react sa matinding emosyon. Bigla, pumasok si Attorney Ramos. Tim, Kath, we have a problem. Dahil sa balitang to, nag-file na emergency motion ang board ng De Castro Pharmaceuticals. Suspendido lahat ng special releases ng gamot hanggat di napatutunayan ang legitimacy ng mga tagapagmana. Ang susunod na dose ni Apollo baka hindi mailabas. Nanlamig na tiningnan ni Kat si Tim. Dahil sa pagdududa mo, itataya mong buhay ng anak mo? Tim, sikat ka, mayaman ka, pero hindi mo nalaman kung paano maging ama. Kinuha ni Kat ang kanyang bag at hinarap ang mga reporter sa labas ng pinto. Gusto nyo ng DNA test? Gagawin natin. Ngayon din, live, sa harap ng mga doktor na hindi nyo mababayaran. Habang isinasagawa ang mabilisang blood extraction para sa bagong DNA test, isang mensahe ang natanggap ni Kat mula sa isang unknown number. The lab results are easy to manipulate, Catherine. But can you manipulate the fact that Tim's accident happened because he was looking for you 5 years ago? Ask him about the red folder. Napalingon si Kath kay Tim, nakasalukuyang kinukuhanan din ng dugo. Anong red flag folder habang ang buong bansa naghihintay sa resulta ng DNA test? Palihim na pumunta si Kat sa lumang penthouse ni Tim. Gamit ang susi na hindi niya kailanman ibinalik. Binuksan niya ang isang maliit na vault sa loob ng opisina ni Tim na nakatago sa likod ng isang painting. Doon niya nahanap ang red folder. Hindi lang mga papeles ang naroon. Nakita ni Kath ang mga orihinal na sulat ni Tim para sa kanya na hindi kailanman nakakarating. May mga resibo rin ng mga investigador na pinahahanap siya ni Tim sa loob ng 5 taon. Ngunit ang pinaka-shocking na nadiscover niya ay ang isang medical report mula sa isang private toxicologist. Patient, Timothy De Castro. Finding, presence of synthetic neurotoxins, scopolamine derivatives. Effect, gradual memory suppression and emotional instability. Napatakip ng bibig si Kat. Hindi kailanman gusto na makipaghiwalay ni Tim. Ang lamig at ang paglayo ng loob nito noon, epekto ng unti-unting paglason sa kanya ng sarili niyang ama upang kontrolin ang kanyang yaman at career. Ang pirma sa annulment, isang bihasang panggagaya na ginawa habang si Tim ay nasa ilalim ng impluensya ng gamot. 5 taon siyang biktima, bulong ni Kat habang tumutulo ang luha. At akala ko ako lang nasasaktan. Samantala sa ospital, lumabas na ang opisyal na resulta ng DNA result. Ang resulta hindi lang nagpapatunay na si Tim ang ama ng kambal. Pinapakita rin ito na ang leak report ni Venice ay isang peking dokumento na gumamit ng DNA ng ibang tao. Pumasok si Kat sa kwarto ni Tim. Bit-bit ang red folder. Nakita niya si Tim na nakayuko, tila pasa ng buong mundo. Tim, tawag ni Kat. Nilapag niya ang folder sa harap nito. Basahin mo to. Di mo kailangang hintayin ang pagbabalik ng alaala mo para malaman ang totoo. Hindi mo ko iiwan, Tim. Ninakaw ka nila sa akin. Habang binabasa ni Tim ang mga sulat niya para kay Kat, mga sulat na punong-puno ng pag-asa at pananabik para sa kanilang unang anak, tila may sumabog sa kanyang isip. Ang mga piraso ng alaala unti-unting nagdudugtong. Ang mukha ni Venice na nagpapainom sa kanya ng bentamina. Ang kanyang ama na nagsasabing umalis na si Kat papunta ng ibang bansa kasama na ibang lalaki. Naniniwala ako sa kanila, galit na sabi ni Tim. Tiningnan niya si Kat ng may pagsisisi na mas malalim pa sa dagat. Kat, pinaniwala mo ko na pinagpalit mo ko. Pinaniwala nila ako na hindi ko anak ang nawala sa atin.
Tumayo si Tim, kahit nanghihina ang kanyang mga katawan. Lumapit siya kay Kath at lumuhod sa harapan nito. Hindi sapat ang salitang story. Sinayang ko ang 5 taon na dapat kayakap ko kayo. Kath, please, kaya wag mo kong palalayain. I don't want freedom anymore. I want you. Bigla, pumasok ang mga silid sa ang mga pulis. Kasunod si Attorney Ramos. Mr. De Castro, may sapat na kaming ebidensya para sa frustrated murder laban kay Venice Cruz at sabotahe sa kumpanya. Kasalukuyan na siyang tinutugis. Ngunit, bago pa man makasagot si Tim, bumukas ang pinto ng banyo ng suite. Lumabas si Apollo, ang may sakit na kambal, na ngayon ay masigla na ang kulay dahil sa tamang gamot. Daddy Hero, tawag ni Apollo. Play with us? Tumingin si Tim kay Kat, tila humingi ng permiso. Ngumiti si Kat at tumango. Lumapit si Tim at niyakap ang kanyang mga anak. Sa sandaling yon, hindi na siya ang racer superstar na adored ng publiko. Siya na lang si Tim, ang amang nahanap ang kanyang mundo sa loob na isang maliit na kwarto sa ospital. Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa ospital, habang payapang natutulog ang kambal, isang huling katotohanan ang kumatok sa pinto. Dumating ang ama ni Tim, si Don Teodoro de Castro, hindi upang humingi ng tawad kundi upang tapusin ang kanyang nasimulan. Iwan mo kami, Catherine, utos ng matanda. Kailangan kong kausapin ang anak ko, ngunit hindi natinag si Tim. Humawak siya sa kamay ni Kath. Ano man ang sasabihin mo, Dad, maririnig ng asawa ko. Alam ko ng lahat. Alam ko ang tungkol sa paglaso ni Benice sa isip ko. Alam ko ang tungkol sa peking annulment. Tumawa na mahina ang matanda, isang tawang walang init. Ginawa ko yon para sa legacy ng De Castro. Isang pediatrician na walang pangalan. Hindi yun ang kailangan ng isang superstar racer. Pero nagkamali ako sa isang bagay. Nagtiwala ko kay Benice. Siya ang mastermind ng sabotahe ng sasakyan mo, Tim. Hindi ako. Gusto kanyang maging baldado para siyang umawak sa lahat ng yaman mo. At hinayaan mo siya? Tanong ni Tim. Ang boses ay puno ng pait. Hinayaan mong mamatay ang sarili mong anak para lang sa pera? Pera ang nagpapatakbo sa mundo, Tim. Sagot ni Don Teodoro. Ngunit bago pa makasagot, ang matanda, lumabas sa mga NBI agents mula sa likod ng kortina. Hawak nilang isang recording device. Ang pag-amin ni Don Teodoro sa pagiging accomplice sa paglason kay Tim ay sapat na upang arestuhin siya. Wala kang mundo dito, Dad. Huling sabi ni Tim bago ilabas ang kanyang ama. Dahil ang mundo ko ay ang pamilyang sinubukan mong sirain. Nagkaroon ng malaking press conference sa harap ng libo-libong fans. Inaasahan ng lahat na i-anunsyo ni Tim ang kanyang muling pagbabalik sa karera matapos ang aksidente. Nakatayo siya sa podium, suot ang kanyang racing suit, habang sa gilid ay nakangiting nakatingin si Kat. Aries at Apollo. Sa loob na 5 taon, ang tanging alam ko lang ay ang bilis. Panimula ni Tim sa harap ng mga kamera. Akala ko, ang finish line lang ang pinakamahalagang bahagi ng buhay, pero nagkamali ako. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang mga taong naghihintay sa'yo pagkatapos ng karera. Huminga siya ng malalim. Ngayon, inaanunsyo kong aking retirement sa professional racing. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa crowd. Ang superstar racer titigil na? I'm stepping down as a racer to lead De Castro Pharmaceuticals as the new chairman. Sisiguraduhin kong bawat batang tulad ng anak kong si Apollo ay makakakuha ng gamot na kailangan nila ng libre o sa murang halaga. I lost 5 years of being a husband and a father. I won't lose another second. Bumaba si Tim sa stage at tumiretso kay Kath. Sa harap ng buong mundo, hindi na bilang isang lihim. Lumuhod si Tim at muli, naglabas ng singsing. Ang orihinal na singsing na itinago ni Kath sa loob na 5 taon. Catherine Castillo de Castro, 5 years late, but I'm finally home. Will you marry me again? In front of the sun, the world, and our sons? Umiiyak na tumango si Kat. Yes, Tim. Kahit kailan di ka naman umalis sa puso ko. Nagiyawan ng mga tao. Binuhat ni Tim si Aries at Apollo at sa gitna ng mga flash ng kamera, wala nang tinatago, wala nang lihim. Ang kambal na akala ni Tim ay nawala na, ang asawang akala niya ay kinalimutan na siya, ngayon hawak na niya. Sa wakas, nahanap ni Timothy De Castro ang tunay na tagumpay. Di sa bilis ng kanyang sasakyan, kundi sa tibok ng puso ng kanyang pamilya. 1 taon na nakalilipas mula nang iwan ni Timothy De Castro ang ingay ng truck.
Ang penthouse sa dati tila isang malamig na museum, punong-puno na ngayon ng mga kulay. May mga makalat na Lego sa sahig, mga guhit ng kambal sa dingding, at ang amoy ng paboritong niluluto ni Kat na sinigang. "Daddy, bilis! I'm winning!" Sigaw ni Aris habang nakasakay sa likod ni Tim. Ginagawang kabayo ni Tim ang kanyang sarili habang gumagapang sa carpeted floor. "Wait, Aris! Apollo is catching up!" Tawa ni Tim habang isa pang kambal, si Apollo, na ngayon ay malusog na at mapula na ang mga pisngi, ay nakakapit naman sa kanyang binti. Mula sa kusina, lumabas si Kat na may dalang tray ng merienda. Napahinto siya at napasandal sa hamba ng pinto. Pinapanood ang tatlong pinakamahalagang lalaki sa buhay niya. Minsan, hindi pa rin siya makapaniwala na ang lalaking dati ay tinatago siya sa dilema ay ang lalaking ngayon ay walang pakialam kung magmukhang bata. Mapasaya lamang ang kanilang mga anak. "Oh, tama ng karera. Merienda muna," saway ni Kat. Bagaman ang ngiti sa kanyang mga labi. Agad na nagtakbuhan ng mga kambal patungo sa lamesa. Naiwan si Tim sa sahig. Hinihingal pero bakas ang wagas na kaligayahan sa mukha. Lumapit si Kath at inabutan siya ng tubig. "Napapagod ka na ba, Mr. Chairman?" Biro ni Kath. Hinigit ni Tim ang kamay ni Kath kaya napaupo ito sa kandungan niya. Mas pagod pa ito kaysa sa 50 laps sa track, pero ito ang pagod na hindi ko ipagpapalit sa kahit anong tropeyo. Hinalikan ni Tim ang balikat ni Kat. "How's the clinic today, Doc?" "Maayos naman. Salamat sa bagong pediatric wing na idinonate ng kumpanya mo. Mas marami pang bata na natutulungan natin." "And Apollo's check-up? He is officially in remission, Tim. Clear ng lahat." Nakahinga ng maluwag si Tim. Yon ang balitang araw-araw niyang ipinagdarasal. Lahat ng to, Kath, para sa kanila at para sa'yo. Nang sumapit ang gabi, matapos na mapatulog ang kambal, lumabas ang mag-asawa sa veranda. Tanaw nila ang mga ilaw ng lungsod. Dito rin sa lugar na ito, 5 taon nang nakalilipas, hiningi ni Tim ang annulment sa ilalim ng impluwensya ng maling mga tao at maling gamot. Kinuha ni Tim ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Another gift?" tanong ni Kath. "Tim, halos linggo-linggo may regalo ka?" "This is different," sabi ni Tim. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay isang kwintas na may 3 pendants. Isang maliit na gulong para kay Aris. Isang stethoscope para kay Kat at isang maliit na puso para kay Apollo. At may isa pang space dito sa dulo. Napakunot ang noo ni Kat. "Para saan ang space na to?" Ngumiti si Tim na makahalugan. "Para sa susunod nating anak. Yung di na kailangan maging lihim mula sa unang araw. Yung ipagsisigawan ko sa buong mundo mula sa unang pintig pa lang ng puso niya." Napaiyak si Kat sa tuwa at niyakap na mahigpit si Tim. "Tim, sapat na sa akin ang kambal. Pero kung bibiyaan tayo, siguraduhin natin wala ng folder, wala ng lihim, at wala ng annulment na makapaghihiwalay sa atin." "I promise," bulong ni Tim sa kanyang buhok. "Sa karerang ito, Kath, ikaw ang aking finish line. At sa wakas, narito na ako sa piling mo habang buhay." Sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang pamilyang dati nawasak ay muling nabuo, mas matatag, mas matapang at puno ng pag-ibig na kailanman ay hindi na muling itatago sa dilim. At dito na nagtatapos ang makulay at madamdaming paglalakbay ni na Catherine, Tim at ng kambal na sina Aris at Apollo. Ang kanilang kwento ay isang paalala na sa atin, gaano man kabilis ang takbo ng mundo, o kung gaano man karami ang mga lihim na sumisira sa atin, ang katotohanan at ang tunay na pagmamahal palaging makakahanap ng daan pa uwi. Sana'y naging inspirasyon sa inyo ang katatagan ni Kat at ang pagsisising humantong sa pagbabago ni Tim. Dahil sa buhay, di man tayo laging nauuna sa finish line, ang malagay meron tayong pamilyang mauuwian. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at sa patuloy na pagtitiwala sa ating munting channel. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy tayong nagbabahagi ng mga kwentong may kurot sa puso at aral sa buhay. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na kwento. Hanggang sa muli, ako ang inyong lingkod, nag-iiwan ng paalala. Ang pag-ibig na totoo, kahit itago sa dilim ay laging magliliwanag sa takdang panahon. Hanggang sa muli, maraming salamat at paalam.